Picture ka pa. Hindi sana ako nagawa ko na to. Hi guys! Welcome back to our vlog. Good morning! It's happy Saturday and happy weekend. Ngayon ay susama ko kayo our weekend na gagawin namin. Insert, kwento ko na rin sa inyo nangyari sa Mother's Day. At insert ko na rin yung nangyari with Ate Tambi. I don't know kung si-separate ko pa. Binubudol ko kayo sa Korean brand. Meron ito sa Pilipinas, sa aking shop. Ang ganda niya guys. Pinapatong ko lang yan. And I'm using my Maybelline Choco Brown something. 660 yata to. Or, oh yeah. So, tingnan nyo na lang yan sa Walmart, Target. Ayan yan. Okay. Hindi pa kasi ako nakakabili ng new Mako. But itong Dior, maganda rin siya. So guys, samahan nyo kami sa aming first errand. It's already 12:30 pa. Medyo tinanghali kami ng gising. Bumawi kami ng tulog para mawala ang mga pagod namin for the rest of the week. Nagtrabaho kami. So samahan nyo kami sa mga lakad namin or mangyayari sa amin for the whole weekend. Maybe until Sunday or this whole Saturday. Lalo na mag-set up tayo. Not naman set up. Mag-reset lang tayo ng konting linis sa ating salas para sa spring or summer na papasok. So let's go guys! Look! So beautiful morning! Ganda! Say hello in my vlog with sweetie. So guys, punta muna ako ng Didis kasi mayroon ako kailangan bilhin pasabay and errands natin. So let's go. Ayun si Sweetie. So let's go. Parang dami. Isipin mo. Ang dami nila. Ang dami nila. Ang dami nila. So ang dami mong mabibili talaga dito sa Didis. Diba? Super dami. Kaya sa mga nagpapasabay sa akin, maraming salamat po. Ayan. All of that. Ito, gamit sa bahay, everything. Look. Too much. Guys, welcome back to our vlog, our Saturday vlog. Grabe, si Sweetie nasa labas pa kasi dadaan pa siya ng Walgreens at saka isang grocery para bumili ng mga drinks namin. Na ako na parang sumakit yung puson ko na binili sa usaw ko after nandun ako sa Didi. So, binili ko na lang lahat yung mga orders at mga extra bagong paninda na pwede kong ilagay sa store. Kasi nga, tuwing may mga errands kami, doon na namin sinisingit ni Sweetie yung mga orders, mga pasabay, at mga paninda para isang lakaran na lang at isang gasolinahan na lang, diba? And for this Saturday, hindi kami lalabas ngayong hapon. Actually, hapon, hindi pa nga kami nagla-lunch. Bumili lang kami ng Filipino food dun sa isang malapit sa amin. Pagbalik ni Sweetie, magla-lunch kami, tas medyo maglilinis na kami ng bahay. Yun lang yung gagawin namin and magpapahinga kami. Yun lang. Dahil tomorrow, plano namin mag-early church morning. Namisa namin mag-church ng morning. Tas, I don't know kung mamamalengket or mag-grocery na kami. Then, uuwi na kami para sa ganun makapagpahinga bago uli ang trabaho. Yun lang naman ang routine na ginagawa namin. Kahapon, hindi na ako nakapag-vlog pero insert ko na lang yung mga pictures namin. Nag-Costco kami kahapon kasi may mga ilang nagpasabay sa amin ng mga chocolates at earlies for Christmas. And may mga ilan na rin kami binibili ng mga pasalubong dahil nag-open na rin kami ng sariling box namin para dadalhin namin sa Pinas for Christmas and pasalubong. Konti lang din naman kasi for family, some of relatives and close friends lang naman yung bibigyan namin. Hindi naman lahat na porket uuwi tayo, bongga-bonggang mamimili tayo, magpapakagastos tayo. Hindi, yung tama lang din at yung kayang budget lang natin. So, isingit ko na lang din yung nangyari ng Mother's Day. I think singit ko yung mga ilang nangyari sa amin. We go to church.
Tapos, kumain kami sa labas. Dinner ako ni Sweetie sa Black Angus, sa favorite steakhouse namin. Ayan. Thank you so much, Sweetie. Ako naman, I never expect anything. A gift, flowers. Yung flowers talaga, hindi nawawala kay Sweetie. Pati ang card. Ayan. Napaka-sweet niya. Hindi yan nawawala. Talagang may message yan, may flowers siya. But this time, sabi ko nga, kabibigay lang naman niya ng flowers sa akin. Last December yata, on January. Kasi sa first year anniversary kami para sa church wedding namin. Sabi ko okay na yun kasi ang mahal nga yung tulips nga yung binili niya. So sabi ko okay na. But although I love flowers, mahilig ako dyan like my mom. But okay na sa akin, no? Sa ibang bagay, itabi na lang lalo na may mga travel at lakad kami. So mas better na maitabi na yon para mas makatulong pa sa amin. Medyo budget na tayo ngayon. And yung time na pumunta kami na outlet mall, namimili kami ng mga ilang pasabay kasi time to time, most of the time sa outlet mall na ako bumibili kasi nga yun ang mga request ng aking mga customers. So nung pagpunta ko doon, ang Puma shoes, alam niyo naman napakaliit ng paa ko, nababanggit ko yan sa vlog ko, na talagang most of the time my shoes is Puma, Adidas, and ano pa ba? Puma, Adidas. Nakakakuha rin naman ako ng Nike. And ngayon nga, yung cloud shoes, gustong-gusto kong bumili baka bago ako umuwi. Pero pinag-iipunan pa natin yan. So, ang dami ko pa namang rubber shoes. Simula ng trabaho ko dito sa Amerika, mas naaliw ako mag-rubber shoes lalo na alam nyo naman kahit sasabihin mong summer ay napakalamig ito sa Amerika. Depende yon sa states, no? But for me, sa mahina ako sa lamig at very comfortable ako to use the rubber shoes. Marami na akong nakolektang rubber shoes talaga. Most of the time, nabili talaga ako sa outlet mall kasi doon ako may kasya. Or sometimes, nakakakita rin tayo dyan sa mga TJ Maxx, Marshall Ross, or Burlington na affordable naman talaga yung price at may branding naman talaga siya. So, nung dumaan kami sa Puma side, naglabas na sila ng spring rubber shoes and summer rubber shoes kasi papasok na nga yung summer, then yung spring, eto na nga siya. So, alam mo naman dito sa amin, feel na feel ko talaga ang summer between August to September or July. Pero this time, talagang kahit umiinit siya, pagdating ng mga 4 to 3 hanggang pataas, malamig pa talaga. So, I feel comfortable to make it safe yung paa ko na talagang closed shoes yung ginagamit ko. Although pag sumisimba kami, nagdadal shoes ako time to time. So, doon dumaan kami, nakakita ako ng rubber shoes na talagang kakaiba siya for spring to summer. Alam naman ako, kahit gusto kong gumaya sa mga talagang, alam mo yon medyo, di ba ngayon kung ano mang usong rubber shoes, yun ang mga binibili natin, yung mga gusto natin. But for me kasi, hindi ako masyadong sumasabay. Kasi nga mahilig ako sa mga kakaibang shoes. Gusto ko may sarili akong fashion, so hinahanap ko. Although, bagong labas sila, for sure marami pa rin bumibili nito. But kasi gusto ko yung kakaiba na medyo madalang yung may katulad, or kung may katulad man, hindi kami nakikita na gamitin yon. So, nung nakita ko siya, dumaan ako kasi bumili nga ako ng mga ilang, what we call this, pasabay. So, nakita ni Sweetie, sabi niya, bilhin mo na yan kasi size 4. Dahil sa rubber shoes, pang bata po talaga ako. Parang pang teenager to kids ang aking sapatos, ang atake ko. So, sabi niya, bilhin mo na yan, maganda yan. I-Mother's Day ko na lang sa'yo. Or hati kami ni Ate Tambe, bigay namin sa'yo kasi deserve mo yan. Extra bonus yan sa'yo dahil you deserve a good mommy sa amin ni Ate Tambe. Sabi ko, hindi, wag na, next time na lang. Naisip ko na magkakaroon ng Thanksgiving on November. For sure, kung meron yan, makakasama yan sa discount. Pero ang problema kasi, pag medyo updated or new collections, minsan ubos na siya at kung anong size lang yung matitira, yun lang siya. So sabi niya, bilhin mo na yan kasi baka mawala. Sabi ko, hindi, next time na lang. After weeks, may mga pasabay order uli kami, nandun pa rin siya and I have a lot of sizes sa aking Puma shoes. So sabi ko, naku, baka meron pa rin yan sa Thanksgiving. Yun talaga yung positive mind ko or mindset ko na lang or iba-budget ko na lang kasi medyo hindi siya bumababa yung price niya. So talagang bago pa kasi siya. So sabi ng asawa ko, mag-CR muna ako, bilhin mo na yung pasabay mo. Story short, binili niya po talaga yung rubber shoes at pa-Mother's Day nila yun sa akin ni Ate Tambe. So I got the Puma spring rubber shoes, ayan. And nagustuhan ko dito kasi yung
tela niya, yung kulay, yung format ng shoes. Gusto kasi medyo mataas kasi nga maliit ako, petite ako, and medyo pandak ako. Kaya gusto ko medyo matataas yung rubber shoes ko na hindi naman ako nangangalay and carry ko siya. Very comfortable din ako na i-mix and match to sa mga damit ko kasi most of my clothes is very colorful or classic clothes. So kahit naka-dress or whatsoever, ang ganda niyang i-partner. At tamang-tama to kahit spring, kahit summer, kahit winter, pwedeng-pwede siya yung rubber shoes na to. And size 4 ito. Ang ganda nung pagkakakulay niya, nagustuhan ko siya. Yung tela niya, kakaiba. Ayan, ang ganda niya. Actually, this is my second time na parang may touch of yellow yung rubber shoes ko. Kasi nakabili ba ako before? Yes, nakabili ako before dun sa Puma na may black din siya tapos may yellow dito. But this one is green and yellow. You know naman, it's my fourth and third favorite color is yellow and green. So talagang okay siya. Eh, naisip ko dahil may mga travel kami between August to September hanggang December. Sabi ko magagamit ko to kasi yung mga ibang pupuntahan namin, lalo na sa December, medyo malamig. So maganda talaga, very comfortable na naka-rubber shoes din talaga tayo. So it's very nice. Ayan, may mga clothes and dress ako na babagay dito. So, fantastic talaga siya. Thank you so much, Ate Tambe and Papa Dingo, for give me the Mother's Day gift. Yan. Alam mo, happy ako, hindi naman kailangan tuwing may special occasion ay may pera, regalo, or kung saan tayo treat or may bulaklak, whatsoever. Sabi nga, it's extra bonus kung ating mga pamilya, asawa at anak ay very generous at talagang na-appreciate tayo. Extra bonus na lang, nabigyan tayo at regaluhan tayo. So, the Mother's Day is coming before kami mag-church, bago kami mag-dinner. Nag-meet kami ng isang good friend ko sa online work ko. So, madalang kami magkita-kita kasi most of sa isang buwan, parang 2 times o 3 times lang nag-meet yung part-time work namin, yung encoding namin. And napagkaisahan namin ni Angie mag-date, mag-donut, mag-matcha, magkwentuhan, mag-update. Alam mo naman yung mga some of my friends right now ay very quiet at very private lahat sila. Napakadalong ko na silang isama sa vlog or i-post sa Instagram or Facebook ko. Natuto na rin ako. Alam mo yung sometimes you need a private life para mas relax, mas peace and happiness din talaga. But most of the time, I'm sharing with my happiness with my true friends din talaga. So, meet my Angie friend. Ayan. Pumunta kami ng mall dahil dumaan din kami sa mga ilang shop kasi may mga ilan akong pinicturean at pasabay na gusto kong i-update kasi marami na tayong orders for Christmas. So sabi ko kay Angie, mag-join ka na for the 1 or to 2 hours nating magkasama before we go to church and we have a Mother's Day dinner. So ganun din yung husband niya, inalaw siya. And then, binigyan kami pareho ng mga asawa namin ng mga budget para makabili ng mga gusto namin. Matagal na matagal ko na tong gustong bag na to kasi I was in Bangkok, Thailand. Ang dami kong collect na ganitong bag and brand siya galing Bangkok, Thailand. I forgot the brand. Maganda siya. Nabenta ko rin siya ng tamang presyo. At yung nabenta ko yung bag na yon, yung pinuhunan ko yon para makapagpasabay din ako or alam mo yun, makapag-start ako ng business dito sa Amerika. At ngayon, hanggang 5 years na po ang pasabay business natin dito sa Amerika. Thankful and blessed. Thank you, Papa God. Laking tulong to sa amin. And, naisingit ko lang kasi I'm very thankful. No, namili kami sa Noe Noah. Ito siya. Ito yung shop niya. And ito po si Angie. Meet my good friend and my coworker. Ayan, napakaganda niya. Di ba? Ang ganda niya. And we decided na bilhin yung ganitong bag. Pareho kami. So, before, meron ako nitong malaki. Large siya. We have black. And I think I have a gray. I have the small one, color orange. Kasi I think kulay ko talaga orange favorite. So, I got the blue one. Si Angie, kinuha niya ay kulay pink. So, ako naman, I have a lot of pink bag, but it's my first favorite colors. But ayoko nung pagka-pink niya. So, binili ko ay blue. Kasi yung blue parang pag malayo, parang lahat ng kulay ng damit ay pwede siya. So, I got the small one kasi hindi ko naman siya gagamitin sa ibang bagay. Although, I can bring this one in my part-time work or magsisimba, lalabas, or may event, or may party, pwede siya. Napaka-spacious niya sa loob. Ang dami mong malalagay. Hindi pa tayo makakabili ng sobrang
branded na bag with Hermes. But this one, the bag accessory is for me and may brand naman siya, Noa. At alam nyo bang sikat na sikat siya sa Japan? Lahat ng product nila ay coming from Japan. Alam nyo naman pag Japan, walang peke, lahat magaganda. And their accessories is very nice. So, ang ganda niya talaga. And I decided na, sabi ko nga, pag nakaipon ako, I'll come back for the black one or the cream one. Napapaibig talaga ako. But pag may budget tayo, yan lang ay mga list na i-manifest. Kung hindi man matupad, okay lang. But for me, I got one, or the Mother's Day of my husband and my daughter. Maraming salamat. I really enjoy for the 2 gifts that you gave with me. Sobrang nag-enjoy talaga ako, na-appreciate ko yan. And alam niyo naman yan talaga yung mga hilig ko. And almost 2 years and a half na sobrang dalang ko nang bumili. Pinag-iisipan ko kasi mas gusto ko talaga mag-save dahil may mga priority tayo next year na gusto na nating tuparin. So, the best gift I ever na-receive talaga is the message from my husband. Actually, nag-message naman sa akin si ate at nag-post yung aming anak ng pictures namin together. Early in the morning din natin nga ako at nakapag-video call kami. Kaya thank you so much, ate. So, ito yung sabi ni Sweetie. Ang ganda niya magsulat. Diba? Talong-talo niya ako. Talaga masamang pangit ako magsulat. Sabi niya sa akin is, Happy Mother's Day. Sweetie, thank you for all the love, care, patience, and sacrifice that you're giving to our family. And every single day. We blessed to have you. We blessed to have you, and I'm blessed to call you my wife. I love you so much, sweetie. Happy Mother's Day. Diba? Ayan. Thank you so much, so sweet. Simula dumating ako ng Amerika, talagang for 6 years ko, ang dami ko ng cards from my birthday, Christmas, anniversary, Mother's Day, to be thankful for my husband. Notes ko talaga. Siguro totoo yun na sinasabi nga na sacrifice, because for almost 2 years, ito yung talagang sacrifice na medyo in-adjust ko sa sarili ko, but I'm so thankful, but you know, my husband is a good partner, a good provider. Wala namang perfect relationship. Marami pa rin ups and down, marami pa rin pagsubok. But sabi nga, through prayers, support system nyo sa isa't isa, anak mo, pamilya nyo, to guide with you, nabibigyan naman ng solusyon. Lahat ng problema, lahat naman ay naaayos. Lalo na, if you center of the Lord, nagpe-pray kayo, sumisimba kayo, ay nandun talaga yung pagmamahalan, pag-uunawan, respeto ninyo, ay for sure naayos ang lahat. For me kasi, I never more expectations sa husband ko kung anong kaya lang niyang ibigay. Sobrang kontento at very happy na ako. And bilang a wife, kahit sinasuggest nga niya na wag na muna ako magtrabaho, focus na lang ako sa mga business namin, sa mga mini shop namin. But you know, my husband is tao lang din siya, napapagod lang din siya. So for me, alam mo, napakahirap ng buhay ito sa Amerika at may mga sinusuportahan kami, at may mga pangarap kaming gustong matupad very soon, at maging chill ang mga pagtanda namin, di ba? Walang masama na habang matagal pa, you have to prepare by step. Hindi mo naman kailangang magmadali. Hindi mo kailangang i-compare yung sarili mo sa iba, mainggit ka sa iba, manilip ka ng iba. You can do is makontento ka sa meron ka, kasi mas mabibless ka talaga at mas matutupad yung mga plan and goals mo. Sa aking paniniwala ha, this is only our days or experience or pag-uusap or pagpaplano namin mag-asawa. So, mas naging matibay talaga yung relationship namin nung nakasal kami sa church. Although we married and civil wedding before, but nung nasa church na kami, iba talaga yung advice ni Father, iba lahat, iba yung confession, iba talaga yung support system na ibinigay sa amin. Mas naging matibay talaga kami. So, this time, kahit na nasa bahay lang ako, and suggest nga ng OB ko na huwag ako magtrabaho, but gumawa pa rin ako ng paraan. I'm so thankful and grateful and blessed kasi may mga online work naman, may mga work at home naman na talagang extra income na makakatulong sa aming pamilya. Kaya I really support to my husband. Lahat gagawin ko para masuportahan siya at masuklian lahat ng kabutihan niya, dahil napakabuti niyang asawa, good provider siya, hindi siya madamot, napaka-generous niya, very concerned siya sa lahat namin, kami ng kanyang anak. Ganun din ang pagkapalaki niya sa aming anak, paano niya disiplinahin, kausapin, paano yung good relationship nila, paano yung isi-center namin sa Lord sa aming relasyon. Kaya, thank you so much, sweetie. I love you so much. Sobra kitang na-appreciate. And all the way na kaya kong itulong, gagawin ko talaga
to fulfill our dreams and happiness. Step by step lang, huwag tayo magmadali. For sure, ibibigay talaga yun sa atin. At kung hindi naman agad, we always have a reason kung bakit, diba? So, sa aking anak naman, thank you so much, Ate Tambe. And congratulations kasi talagang college ka na. Talagang I'm so thankful bilang ina na lumabas ka sa akin. Talagang napatunayan kong babaeng-babae ako. Iba talaga kapag ikay nanganganak. Iba talaga yung na-experience mo as a mom. Dahil parang sabi nga, nasuklian mo na rin yung hirap na ibinigay sa'yo ng magulang mo. So maraming salamat and wala naman ako naging stress at problema sa'yo. Although hindi rin naman perfect yung anak namin, maraming pagbabago lalo nang nagdadalaga siya. Pero good to hear nakikinig naman siya sa amin. Pag inidisiplina naman namin siya ay talagang itinutuwid niya. So anak, maraming salamat being a good daughter. Ipagpatuloy mo yan bilang mabait, mabuti, magandang bata, matalino, very talented. Ang gaganda ng mga painting niya, 'di ba? Ang pagpe-piano mo, ang pagka-choir mo sa church every Sunday. Sobrang blessed kami dahil maka-Diyos ka, madasaling ka, kaya huwag mong baguhin yung ugali mo. Nandito lang kami ni Papa mo to guide you and support you sa abot na makakaya namin. See you soon and I love you, anak. And sa akin namang mommy, nakatuwang ko sa hirap at ginhawa. Hindi man ako naging perfect na daughter, but you know, nandyan ka palagi na ituwid ako, bigyan ako ng advice, i-guide ako bilang wife at bilang nanay. At bilang tao, alam mo yon, hindi ka sumusuporta sa mga bawat pagkakamali ko, itinutuwid mo ko. And thankful kasi talagang every problem naman, they always have a second chance. You have to pray and confess to everything. Lahat naman yun ay naaayos. Mommy, thank you so much. Alam mo sa panahong ito, talagang todo bumabawi ako sa mami ko. Not all the time pera, gift, but more of attention, more pag-iipon para makauwi, maalagaan sila, mahalikan at masabing pasasalamat sa lahat na ibinigay niya sa akin at sacrifice niya. Hindi lang sa aming mag-asawa, kung hindi extended din sa pag-aalaga sa aming anak, ganun din kay Daddy. Maraming salamat, Ma. You're so very a perfect mom. You're my best friend. Sobra kitang ina-appreciate at nagpapasalamat sa lahat. I love you, Mommy. And syempre sa aking mother-in-law, sobrang natutuwa ako for almost years na magkasama namin to sa Amerika. Mas nakilala namin yung isa't isa. And sa mga advice, sa mga lahat ng kunento niya sa akin, lahat yon nakatatak sa akin. Yung pagdadasal namin araw-araw, rosary, yung pagsimba namin, and favorite ko talaga yung pag-shopping namin, pamamasyal namin before sa museum, talagang sinave ko yon, pagkain namin ng ice cream, and yung time na na-opera siya, I think talagang naalagaan ko siya. So, maraming salamat, Mama, sa pagluluto mo, pag-grocery mo sa amin, pag-guide mo sa relationship namin ni Dingo. Alam mo yung naging buhay namin dito, very open up and honest kami sa'yo. Kaya maraming salamat. Alam mo yung mga pangarap namin, alam mo yung mga gusto namin, and alam kong pinagdadasal mo kami. At ganun din naman kami ni Dingo. You always welcome dito. Alam mo, nandito lang kami. Mahal na mahal ka namin. And alam mo yung kung pwede nga lang dito ka na para mas maalagaan kita, ay mas okay, diba? But I know you're very happy there. Thank you so much din to support and watch my vlog. Ayan, dahil nakasama ko rin siya mag-vlog. Hopefully soon makapag-vlog po tayo. Basta kasama kita sa prayers ko. Mahal na mahal kita at nandito lang din ako. Maraming salamat din sa mga tulong at pagmamahal na binibigay mo sa akin. And syempre, you know, sometimes you have doubt for the person. Sometimes sa mga opinion at mga sinasabi ng iba, sometimes talaga maganda yung makilala yung isa't isa, hindi lang sa cover or naririnig or opinion ng ibang tao. Kasi pag nakilala mo na yung isang tao, dun mo masasabi kung sino siya. Kasi minsan yung opinion, yung mga sinasabi, yung mga naririnig, minsan yung unang paniniwalaan natin pero hindi naman siya. Kaya I love you, Ma, at least everything is clear, lahat ng mga napagdaanan, di ba? Dadaan talaga yon para mas matibay at mas maging maayos yung relationship. I love you, Ma. And syempre sa lahat ng mommy sa aking
angel na si Ate Hazel. Thank you so much sa pag-alaga kay Mommy at Daddy sa aking anak. Happy Mother's Day din sa mamo at mga kapatid mo. And God bless. Also to Ate Lani to take care of Tanya. Happy Mother's Day and God bless din sa inyo. Sa lahat ng mga mommies out there, sa lahat ng mga barkada ko, kay April, alam ko na you're strong enough right now. Happy Mother's Day kina Gladys, sa aking mga friends, sa aking mga relatives, sa mga tito-tita ko. Happy Mother's Day po talaga sa inyong lahat. Ayan. At least nakapag-share tayo ng moment kung ano nangyari dito sa Amerika pa rin to celebrate. Almost 6 years na akong celebrate ng Mother's Day dito sa Amerika. But I'm very happy and blessed and grateful. Tapos na ang kwentuhan natin ng haba. Akala ko nga maikli lang kasi hindi ko alam na mapapahaba natin tong weekend vlog natin. At least nakapag-share ako sa inyo. Napakagulo ng bahay kasi utay-utay na nga kami naglilinis, nagbabacuum, nagpupunas. Kasi nga springtime or summertime. So mag-iiba tayo ng cortina. Medyo magaan na yung cortina natin kasi pagdating talaga ng ng late is medyo iinit na. Pero ang pag-init kasi dito sa Amerika ay talagang sobrang pili lang. Hindi kagaya pag sinabi mo sa Pilipinas na magsa-summer na, the whole time is mainit. But tumadaan din sa init na we need to open the aircon sa buong bahay para presko kami. But yun nga, piniprepare din namin para at least kami ay hindi maiinitan. But yun nga, hindi ko naman na-feel masyado. Sa gabi, medyo nainitan pero bukas na kasing aircon so hindi ako naiinitan. Ewan ko ba, tama ba yung sinasabi ko? So, ito mga pillow na to, binili ko to sa Marshall. So, ipapasok na naman namin yan. Parang binabacuum ko yan, nilinis ko na bago ko ilagay dun sa linisan ko. Yun. So, yun ang masishare ko sa inyo with the Mother's Day na nangyari sa amin. I'm so thankful and grateful for our dinner. Ito. Insert ko na lang din yung mga vlogs na ginawa ko na pa-clip-clip lang tayo for the Mother's Day bago ulit tayo mag-return sa ating weekend vlog or this Saturday. Yun lang. Yun ang masasabi ko. Napakasarap ng maging ina. Talagang, alam mo yun, kung matutupad nga lang din. Singit ko lang din at ito naman ay na-share ko na rin sa aking vlog, sa digital diary ko. Ang pagkawala ng mga babies ko. Ilang beses silang nawala, every 4 months nawawala sila. Pero sabi nga ni Father or ang aking OB na hindi naman talaga ako nag-question, hindi na ako nagalit, hindi na ako nagtampo kasi nagdadasal din naman talaga ako. Happy ako kasi yung every 4 months na yon ay nakakasama ko sila. Naramdaman ko uling maging ina, magbuntis. For how many long? Because Ate Tambi is already 18, magna-19 na nga siya next year. So, at least yung experience mo na talagang babae ka, na-experience mo yung ganun, ay very thankful and blessed ka na. Kung hindi man siya ibinibigay, always have a reasons why kung bakit. Nakakatuwa dito sa Amerika kasi sometimes kahit sabihin mong may reason, hindi pa mo agad nalalaman. But dito kasi sa daming magandang technology, nasasabi nila na minsan siguro at my age, kasi medyo matanda na nga tayo doon, accepted ko na I'm 45, pero sabi nga nung iba, may kasabay pa akong 47, nagkaroon pa siya ng isang babaeng anak. So, alam mo yon, hindi talaga natin inaasahan kung ibibigay or hindi ito. But for me, sobrang accepted ko at talagang okay na rin naman ako. Sa support system naman ng asawa ko sa todong pagmamahal, pag-aalaga, aking anak, pamilya ko, mga kaibigan ko, ay talagang sobrang napapalibutan ako ng pagmamahal. Kaya masayang-masaya rin naman ako, no? So, mas dobleng masaya kung nabuhay sila, diba? Kasi excited nga kami. So, pwedeng sabihin ng OB ko, special child siya, or hindi naman siya special child, very strong din naman siya. So, it depends, no? At least may mga answer ka na sa isip mo na hindi mo kailang i-depress or ilungkot yung sarili mo. Ang sa akin lang, I'm so happy uli kasi naranasan ko ni maging ina at naranasan uli ni Dingo na maging tatay siya kahit nawala sila, di ba? Yan sila. So, mga anak ko, I'm so happy kasi naging angel namin sila ngayon. Alam ko ginaguide nila kami at alam ko na inaalagaan nila kami. Kaya everyday we always pray. And every July, talagang ipagtitirik namin sila ng kandila. Every sumisimba kami sa church, kasama namin sila sa prayers ko namin. So, mga anak, I love you. Iyan. So guys, balikan ko kayo mamaya. Hintay ko lang si Sweetie para makapag-lunch kami. Nasa grocery na siya para bumili ng mga drinks. And uuwi na rin siya. So, see you guys later! Ay, sunday natin si Sweetie sa baba. Nandiyan na daw siya.
Kaloka, hindi ako nakasama kasi inihinga ako kanina. So, let's go guys. Sundin natin siya sa baba. Ganda ng paligid. Diba? Merong, alam mo yung kahit na siya ay mainit, oh my god, tingnan mo naman yung hangin. At saka alam mo ba, kahit na humahangin siya, yung parang kala mo feeling mo ang init-init niya with the flag of America. Guys, yung hangin niya sobrang lamig. So kahit feeling mo na spring or magsa-summer na, it's so hot. So let's go. Pick upin natin si Sweetie sa garage. Let's go. Sweetie nagdala ng ice cream. Mas ulam. Guys, we have kakanin. Very kakanin. It's a piche-piche puto. Ano nga yan? Oh my God. Kakakamis ang Pinas. Kakanin. Diba sarap? Feel like time is making fun of me. Ticking away at the walls and I can barely breathe. Ito? This might be my only chance to leave. Ano ang pink? Nasaan ang pink? Nasa tabi na. Let's not miss this opportunity. Saan ang pink? We think crazy. To my family, I love them. Till now, Guys, nag-start na si Sweetie. Natulungan ako magkabit ng cortina. I'll make it alive. Do it again, yeah. Yeah. Our house is beautiful. Hi guys! Welcome back to our vlog! And today it's Sunday. Hindi na kami nakapag-vlog kahapon dahil almost 8 or 9 na kami natapos. Halos nag-general cleaning kami ng bahay, walis, lampas, so kaya medyo sinisipon ako. But only dito lang namin yung nagawa at dun sa aming pasabay area. So sana nga dun sa kukunin namin bahay, yung isang room gagawin talaga namin pasabay area para lahat naka-intact yung paninda namin. So, dahil nga malaking TV natin, may extended tayo doon. Nakabili na kami sa Amazon. I think Thursday or Friday yung delivery. So, tamang-tama long holiday. So, maayos namin siya. May bumili na ng aming lalagyan ng TV. And, eto nga plano kong baguhin kasi yung stand, ilalagay ko yan sa new shop ko dahil soon or early next year or before next year, mag-start na yung ating home. Happy Home Dance Pink Closet, puro yung mga kitchen stuff na gusto kong i-business sa isang mall. Abangan nyo yan. And yun lang. Hindi na kami magbabago ng chair. Tama na lang yan. And cute nito. Ayan o. Cute. Yan. Minix and match ko lang naman. Kasi nga gusto namin medyo maaliwalas lang. I love the curtain. Sobra. Talagang ang ganda ng curtain. Hanggang winter pwede yan. Pwede na lang palitan yung gitna para hindi medyo malamig at papasok yung lamig. So, malinis na yung bahay. This week din maglo-long holiday yung kitchen naman kasi magpapalit na kami ng carpet sa aming dining table. Tapos medyo pipinturahan niya ni Sweetie para mag-update siya. And plano ko nga bumili na ng side of my coffee shop. Inita ng tinapay. Pero pinag-iisipan namin kasi mas gusto kong mag-ipon, magtipid para sa new house na lang namin ako gagawa ng ganun kasi ang dami pang bibit-bitin na ayusin. So, titingin kami. Pero tumingin na kami sa IKEA ng carpet kasi every year, 1.5, pinapalta namin yan. Although kahit nililinis yan, binabacuum yan, gusto namin every year nagpapalit dyan. Kasi ngayon daan na ng pagkain, ganun. So, yun. And ito namang carpet namin sa salas, okay naman. Kasi time to time, nililinis yan, binabacuum yan. So, okay yan.
And yun lang, yun ang update sa kwarto naman. Nakapagpalit na rin kami ng cortina. Nagpalit uli kami ng bedsheet kasi every 1 week or 2 weeks, nagpapalit talaga kami ng bedsheet mga punda para refresh ang hinihiga natin. So sa bathroom naman, nakapagpalit na kami ng shower curtain. Naayos ko na rin siya, nalinis na rin. Pero freshen up ng linis ulit this week para naman long holiday, pahinga tayo. So guys, hapon na kami makakapag-church dahil tinanghali na kami ng tulog. Dahil pagkatapos namin maglinis, late kami nag-dinner, nagpahinga, nag-movie, tumawag sa Pinas. Pausap namin si mama, my mother-in-law, my mom and dad, and syempre yung aming anak. Then pahinga at nanood kaya kwentong-kwentuhan pa kami. Kaya late kami, nakabawi kami ng tulog at pahinga. So mag-church kami, then mag-grocery kami sa Korean. So samahan nyo kami the rest of our Sunday and our weekend. So let's go guys! Ang linis, ang sarap tingnan kapag malinis yung bahay mo, no? And minimalist lang. So let's go guys! It's so gloomy today. It's gonna be na kami na sweetie sa church. Nagpagin church. Yeah. So we're gonna have mass first. Then balikan ko kayo guys. Sweetie sa church. Sabi-sabi tayo yung kapal. Let's go. Yes. Let's got everything. We here with Sweetie. Sa Korean tayo. Ang dami. Grabe guys. Guys, ang daming noodles dito sa Korean rosary. Look. Dami. Ayan. Pwede ako magpasabay niyan guys. Kinds of juice din. This is the side of kimchi and everything. Dito yung mga favorite kong cakes, guys. Ayan o. Yan, ito plano ko magdala sa Pilipinas. Ito, sarap. They have mochi here. And they have a different it's for Korean, right? Ayan o. So, dami. And eto na yung mga sauce nila. Feel na feel mo talaga nga sa Korea ka. Ayan. Bakit mag-try ka ng mga Gusto ba? Gusto mo fish? ayoko na isa. Ito laksa. Dito lang pa ng laksa. Ito lang laksa. Mahalan. Ito naman yung mga seasoning. Got the seasoning. Ang dami ito. Alright. Asin yata ito. Or different kinds of asin. Seasoning. And also some queso. Diba? Oh.
Kung gusto mo ng dumplings, ang dami din nila. So here. Guys, ito yung pinagkakaguluhan. Ganito lang po. Kinds of yan, pag nag-shabu-shabu kayo, ganyan. Yan, diba? All of the flavor is here. Guys, yan, shabu-shabu style. Look. Yan. Meat talaga guys. They have different kinds of meat. Yan. Yan. Sweetie. Chicken. And also they have this one. I have a fish market in here. I have the fish here. Yan. Everything. So here. And they have the tuyo here. Look guys. Ito yung mga tuyo nila. Ayan. Fishes. Mga isda yan. Ayan. So shells. Ayan. Hipon. Everything. Shell bomb sila. So guys, ang dami nyo talagang mabibili dito sa Korean grocery. Chocolates, cake. Ang dami niyang cookies, cakes, everything. I think yun ang gusto kong kunin. So, matatapos na kami. Kamote. Yan ang kamote. Wala. Pili ko ayun. Natin share ya guys. Ayan na, it's honey. Dami nila, oh. Ito yung favorite ko. This one. KitKat. Iba't ibang KitKat, 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 KitKat. Iniwan na sa Vietnam ka guys. See the bag, everything. So we here in Habit Burger Grill. Dito kami mag-dinner ni Sweetie. Very slight lang yung dinner namin. Kasi nag-fully lunch naman kami kanina. And matagal na rin kami hindi kumakain ng burger. So we try again. The Habit Burger. Pakita ko sa inyo guys. Look, we have the price. This one. And we have 3 burgers here. Yan. So eat tayo guys. Okay. So we're gonna be eat with Sweetie. Let's go guys. Daming pera. Walang stress. Hot. Ang dami ng gulay, no? Itanggal ako na kanyang tuloy-tuloy sa'yo. Hi
guys! Welcome back to our vlog. Nandito na kami sa bahay. Thanks God, nakauwi kami. Ang lamig sa labas. Diyos ko. Sipin mo spring to summer na. Ay, ang lamig pa rin. But by the way, pinasyal ko nga pala kayo sa H Mart. And time to time din talaga kami bumibili ng mga pang shabu-shabu or mga seafoods and yung mga pang ingredient for Korean. Kasi most of them talaga is Korean. Food ang meron sila. Kahit yung mga chichiriri na yung pinakita ko. So, ito yung H Mart. Dahil plano namin mag-shabu-shabu this week or mag-ihaw-ihaw. Kasi kaysa kumain ka nga sa labas at more than pa yung magastos mo, at least half lang yung magagastos mo sa bahay ka lang. Relax ka pa at kapag may natira, pwede mo pa uli siyang i-shabu-shabu or ihaw-ihaw. So, ito yung honey butter chips. Alam ko meron ito sa Pinas. Madalas din akong bumili nito nung ako ay nasa Bangkok, Thailand. Masarap siya. Ayan. So, nag-try lang kami ng isa. Then, ito na yung aming pang shabu-shabu, ihaw-ihaw. But actually, yun nga. I-expect nyo talaga na medyo expensive siya. So, talaga mag-budget kayo. Pero kung madalang nyo naman gagawin or kasi kumain kayo sa restaurant, mas makakatipid kayo. So, time to time, yun na lang, di ba? So, next naman, alam nyo, sobrang addict ko sa mga sweets nila, sa mga cakes. May talaga ako sa cakes, sa mga cookies, sa mga ganyan, mga sweets ng Korean or kahit yung sa Bangkok, Thailand. Sarap na sarap ako. But actually, meron naman yan dito. Ayan, itong cream eclair. Ayan. So, bumili lang ako para at least pwede natin ipang breakfast yan, merienda. And I got also, ito yung aming ginagamit na soup base para sa shabu-shabu namin. Ayan. I think sa Pilipinas meron ito. Sa SM daw. And, syempre, the gulay. And the gulay pa rin. Ayan. And ito yung sauce namin. Kikkoman Yuuzhan. Ito. Ayan. So, yan. Malaki na yung binili namin. Kasi nga, time to time kami nagsasabu-shabu. At maganda nga kasi nalilesor na yung pagkain namin sa restaurant pag naiibigan lang din talaga. And, I got Pocky. Ayan, nagtitingin ako ng mga ganito at yung mga ilang pang mga sweets nila na pwede ko rin ipang cargo, padalang pamigay sa Pinas or papas for something na mga chocolates para iba naman. And, syempre, ito yung pinakagusto ko din sa kanila. Meal Salt Caramel Roll. Madalas din akong kumain ito nung ako ay nagpunta rin ng Korea, with Jeju, South Korea, and nung nasa Thailand ako, sa mga 7-Eleven at sa mga cafe, ang hasarap na ng ganito. So, dahil nga tayo work at home, so ito yung pagiging merienda ko, or kung light lang gusto kong maging breakfast, pwede siya. Sasali kami dyan ni Sweetie, kasi may mga bread pa naman kami dyan. Yan. Ang plano namin mag-grocery ulit tomorrow or Tuesday. Baka we go to Walmart or 99 Ranch para sa mga ilan naming fish, gulay, and everything. Kasi meron pa naman kami. So, I think 2 days okay pa kami bago ulit kami mag-grocery. Yun lang. Yun lang guys, ang masishare ko sa inyo for the rest of our Saturday and Sunday. Pinakita ko sa inyo na talagang, you know, kahit dalawa lang kayo, you need be a team as husband and wife na magtulungan sa loob ng bahay. Wala rin yung lamangan or kung sino man ang tatay or sino man ang nanay. O depende to sa pag-uusap ninyo o relationship nyo or communication nyo bilang mag-asawa kung paano nyo itataguyod yung buhay ninyo. Lalo na sa ibang bansa kami. Still nandito kami sa Amerika. So, alam namin both of us, pareho kaming pagod, may mga obligasyon. But we're give and take. Pag pagod ang isa, you need to take rest. Kapag may energy ka na, iset natin yung day kung kailan tayo mag-grocery, maglalaba, maglilinis. So, yung mabibigat naman, nakagaya pagtatapon ng basura, tumutulong na rin ako dyan. And yung paglilinis ng bathroom, lately nga, dahil nga tayo gusto magka-baby, ayan. So, most of the time, si Sweetie ang gumagawa niyan. Pero yung iba, ako rin naglilinis kasi gusto ko malinis siya. But most of the time, siya talaga nagsasanitize. Dito naman sa kusina, as long as kaya ko naman siyang linisin or sometimes yung mga nagbo-brush para pumuti siya, asawa ko na si Sweetie na yung gumagawa nun. But sa sala, sometimes so nagba-vacuum, but mas gusto namin niwawalsan yung buong bahay, nilalampaso. Lalo na sometimes yung mga ipis, hindi rin maiiwasan kasi wood yung bahay natin. So,
time to time sa isang linggo, mas gusto namin pinupunasan siya or may sanitize siya para safe din yung aming bahay, lalo na ang dami naming mga gamit for pasabay business namin, para safe din talaga siya. So gusto talaga namin na kahit na hindi pa alis yung cargo, may mga pagkain or dilata kaming orders, gusto na namin siyang ipa. Kaya ina-announce namin kung kailan siya aalis. Hindi porket pinakita namin nakapack na ay aalis na siya, or hindi porket in-order nino after onwards ay aalis na siya. So hindi naman yun. Gusto lang namin silang ipack ng maayos para safe din siya sa mga maliliit na hayop. So yung mga ipis-ipis sometimes, hindi din natin maiwasan yun. So para wala maging problema, pinapack talaga namin yung maayos. Kaya time to time sa isang linggo, we have 1 day or 2 days or 3 days talaga kami nagwawalis, naglalampaso, nagpupunas para din fresh yung bahay. Although hindi kami nagbubukas ng bintana, sobrang dalang, parang pang Sabado at Linggo lang para ma-refresh yung bahay, matanggal din yung amoy. Kasi pag nagluluto naman kami, meron kaming binubuksan dito or dito sa kusina, bukas yan para hindi nag-aamoy yung bahay. Kahit yung room namin, pag alam namin magluluto kami ng bongga, sara talaga siya, or yung bintana namin ay open. Para sa ganun, wala siyang amoy na nag-stay. So this time, happy kami dahil almost 2 weeks na pinag-usapan itong paglilinis or general linis ng bahay namin. Although every Saturday naman, nagwawalis, nagpe-freshen up kami or salitan kami. Or sa isang linggo, Monday or Thursday, talaga naglalampas or naglilinis ako. So, yun naman to, dahil back na tayo, wala naman tayo, hindi naman tayo preggy, okay naman tayo. So, nakakapaglinis ako ng maayos. So, yun lang talaga, share ko sa inyo, you have to be open sa isa't isa, open communication, hindi lamang ng ginagawa, lalo na sa mga kahit tayo nagtatrabaho, hindi porket ilaw ka ng tahanan, ikaw yung more than, or ikaw yung haligi ng tahanan, you're more than, hindi. Siguro sa panahon nito is open communication, pag-uusap lang ng maayos, na kailangan natin magtulungan dahil pareho din tayo napapagod. Siyempre sa pagluluto naman, most of the time yung asawa ko talaga, kahit sa pag-grocery, pamamalengke, siya rin naglilista, pero naglilista rin ako, nag-share kami kung okay yung kakainin namin for 1 week or ano yung mga i-grocery namin, kasi hindi na rin kami masyado nagtatambak dahil gusto namin yung pagkain, ubus talaga at budget din talaga. Yun lang share ko sa inyo. I'm so happy naman. And sa iba naman mga errands, pagtitiklop, pagka-plansya, marunong naman ang asawa ko, pero mas gusto ko kasi ako nagtitiklop, ako nag-segregate para maayos yung cabinet kasi malit nga yung cabinet namin. And sa pagpa-plansya talaga, akong gumagawa nun. All time work at home and 1 day lang tayong lumalabas for the work. Gusto ko talaga maayos yung pang-office niya kasi mga pang-office naman niya very casual. Pag may mga meeting and ceremony na lang sila nagpo-polo or nagpo-formal. So may mga nakhanda rin siya. So para pag-open ng cabinet, very organized din talaga. Yun lang share ko as a wife at nag-celebrate nga tayo ng very simple Mother's Day. Eh, kung tayo naman ay na-treat ng asawa natin at may regalong anak at asawa natin, that extra bonus, hindi naman all the time that we have celebration ay kailangan bongga ang regalo or kakain tayo sa labas. Hindi. Kumbaga, extra bonus na lang nila yon kung gusto nilang mag-share of love and generous sa'yo. So ako, I'm so thankful and grateful and blessed kasi sobrang bait ang asawa at anak ko. Talaga namang na-appreciate nila lahat ng ginagawa ko. Yun lang ang share ko sa inyo, guys. Hopefully, makapag-vlog tayo next week kasi next week is a very long weekend. For sure, magpapahinga kami ngayon and makakapag-pasyal tayo, makakapag-diary tayo kung saan kami pupunta. I think almost in LA pa rin yung mga place na hindi namin napupuntahan para makapag-share kami sa inyo, para kung makapunta kayo dito or makapagbakasyon kayo, pwede nyo siyang ilagay sa mga itinerary ninyo. So guys, thank you for watching our vlog and magpapahinga na kami. Tomorrow is Monday. It's a new day, new happiness, new blessing. And more share ulit tayo sa Digital Diary natin or sa YouTube channel ko. So guys, thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy kayo kahit na ano yung putol-putol or kung ano ng mga nasa vlog namin. But I'm so happy na ma-save to sa Digital Diary namin, mapanood din ng mga friends and family namin kung anong buhay-buhay na meron kaming simple dito sa Amerika. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my week at vlog. Bye guys!